Alam mo ba na may isang kanal sa Egypt na kayang makaapekto sa presyo ng produkto sa buong mundo? Isang shortcut na nagkokonekta sa Mediterranean Sea at Red Sea. Pero ang mas interesting na tanong, bakit nga ba Egypt ang may kontrol nito? Imaginein mo ang isang cargo ship mula Asia papuntang Europe. Kung walang Suez Canal, kailangan nitong umikot sa Southern Africa. Mas mahaba ang biyahe, mas maraming fuel, at mas mataas ang transportation cost. Kaya napakahalaga ng kanal na ito sa international trade. Around 12% ng global trade ang dumadaan dito ayon sa New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. So paano napunta sa Egypt ang kontrol? Ang modern Suez Canal ay binuksan noong November 17, 1869. Noong una, ang kanal ay pinamamalaan ng Suez Canal Company, isang international company na may malaking French at British involvement. Sa loob ng ilang dekada, naging strategic route ito para sa European powers, especially dahil mas mabilis ito pinagdurugtong ang Europe at Asia. Pero noong 1950s, nagbago ang lahat. Noong July 26, 1956, inanunsyo ng Egyptian President Gamal Abdel Nasser ang nationalization ng Suez Canal Company. Ibig sabihin, kinuha niyang Egyptian state ang control at asset ng company. At dito nagsimula ang tinatawag na Suez Crisis. Pero bakit ipinaglaban talaga ng Egypt ang kanal? Simple lang, sovereignty at pera. Para sa Egypt, ang kanal ay hindi lang ordinaryong waterway. Matatagpuan ito sa Egyptian territory at nagsilbing pangunahing pinagmulan ng national revenue in strategic power. At pagkatapos ng nationalization, itinatag ang Suez Canal Authority, isang Egypt public authority na siyang namamahala, nagpapatakbo, nagpapanatili at nagpapalawak ng kanal. Kaya hanggang ngayon, Egypt ang nagpapatakbo at kumokontrol sa Suez Canal. At napakalaki ng epekto nito sa modern world. Kapag normal ang traffic sa Suez Canal, mas mabilis ang movement ng goods between Asia, Europe at Middle East. Pero kapag na-block ito, pwedeng madelay ang thousands of shipments, tumaas ang shipping cost at madisrupt ang global supply chain. Isang magandang example ang Ever Given incident noong 2021. Nang mablock ng isang container ship ang kanal at makita ng buong mundo kung gaano kaimportanteng choke point ang Suez. Kaya ang tunay na power ng Egypt ay hindi dahil pinakamalaking bansa ito sa region. Hindi rin dahil sa dami ng langis nito. Ang power nito ay bahagyan ng gagaling sa geography. Dahil nasa tamang lugar ang Egypt sa pagitan ng Mediterranean Sea at Red Sea at sa isang mundo kung saan kailangan ng barko ang pinakamabilis na ruta. Ang isang kanal na nasa Egypt ay kaya makaapekto sa presyo, supply at ekonomiya ng buong mundo. Kaya naman pagmamay-ari at pinapatakbo ng Egypt ang kanal sa pamamagitan ng Suez Canal Authority.